What? Anong anak? What do you mean lumalaki ng anak namin? Nako, dude, hindi ko alam kung lasing ka lang o lutang ka. Ang hirap mong makaintindi eh. O nagtatanga-tangahan ka lang. So, Evie, di ba may nangyari sa inyong dalawa? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ayoko niloloko ko. Alam niya yan. Now tell me, Evie. Sino ka ba talaga? Sigaw ng ina ni William. Wala si William sa bahay nila and that's her mom's opportunity para targetin si Evie. Nabilog na ni Cecilia ang ulo ng ina ni William at si Evie na ang pinag-iinitan nito. Po? Bakit po kayo nagagalit sa akin? Anak po namin si Chacha. Tumigil ka na sa pagpapaawa. Gusto mo bang isampal ko sa'yo lahat ng papeles na meron ako dito na nagpapatunay na hindi kayo kasal? Hindi kayo mag-asawa? At mas lalong hindi anak ni William ang batang yan. Tita, wag niyo naman po sana akong sigawan. Ginagalang po kita. Hindi para kay William, kundi dahil may utang na loob po ako sa inyo. Dahil tinulungan niyo ako. Pero hindi naman po siguro sapat na dahilan yun para bastasin niyo at durugin niyo ako. Kung ayaw niyo po sa akin, kaya ko naman pong lumayas. Kaya ko naman pong iwan lahat. Eh di lumayas ka. Total, isampid ka lang naman sa bahay ni William. Isama mo na rin yung anak mong sakitin. Hindi ko din talaga maintindihan yung si William kung bakit siya nagpapaloko sa'yo. Sa kabilang banda naman ay si William na nakatanggap ng sunod-sunod na email from his mom's assistant. Sinabihan nito na nasa bahay niya ang kanyang ina. Nakasalukuyang nag-e-empake si Evie para umalis kaya agad na naalarma si William. Oo nga at madalas silang mag-away ni Evie pero throughout the months na magkasama sila ni Evie ay hindi niya napigilang mahulog dito. Nasanay siya sa pag-aasikaso ni Evie. Nasanay siya sa presensya ng babae kaya kahit ano pa ang gawin nito, mabuti o masama, ay handang tanggapin ni William. He loves Evie that much. Nakarating si William na wala na si Evie noon. Only his mother na lang ang naiwan sa loob. Nakapamewang pa ito at handang nakataas ang kilay sa kanya. Si Evie? Pinalayas ko. Oh, correction. Siya ang kusang umalis. And I didn't push her. Isa pa, William, kung gusto mo naman pala ng another enterprise, you should have said so. At sana hindi ka na nagpapasok ng gold digger pa sa bahay na to. I know everything. What you guys have are fake. Alam mo bang ang laking kahihiyan sa pangalan natin ito? Kumalat na nagbayad ka ng babaeng putyo-putyo. Just for the title. Mom! Tigilan mo ako, William, ha? You know what I hate the most are those people who are liars. Pero mahal ko si Evie, Mom. Mahal ko siya. Bakit, William? May magagawa pa ba yung pagmamahal mo kapag bumagsak na ang lahat ng enterprises natin dahil sa kapabayaan mo? Walang lugar ang pagmamahal sa business industry, William. That is so nonsense. Nag-usap ng masinsinan si William and his mom. Hindi naman na makontak si Evie when he tried to call her. Lagi na lang out of reach dahil mapamedya at kung saan-saan ay kalat na ang skandal na panluloko umano ni William sa lahat ng tao. Napakainit ng chismis kaya naman they should lay low muna not to make it worse. Sa kabilang banda naman ay si Evie na nasa maliit na apartment with her kids na si Chacha. Mommy, what are we doing here po? Hindi po ba uuwi si Daddy? Dahil hindi naman gusto ni Evie na lumaki ang anak niya sa mga issue at kasinungalingan, ay pinapalabas niya na lamang na vacation nila at hindi makakasama si William. Alam niyang hinahanap na siya ni William. Sobrang bait ng ina nito kaya hindi inaakala ni Evie na gano'n ito kung magalit. Oo nga at maling magsinungaling. Dalawa sila ni William na may pananagutan. Pero ayaw na lamang ni Evie na lumaki pa kaya kusa na siyang lumayo. Hindi muna uuwi si Daddy. Diba dati, hindi naman agad umuwi si Daddy kasi busy siya sa work. Baka bukas or
Ewan, months had passed, almost a year na at tuluyan na ngang nawala ang chismis tungkol kay William. Hindi na rin si Evie naghahangad pa na bumalik ang dati, lalo na okay naman na si Evie with her life. Akala niya nung una na love is in the air, pero mali pala siya. Kasalukuyang nasa bar si William, busy minding his own business. Kamusta ang pag-aasawa? Balita ko, malaki ng anak mo ah. Ang tindi mo din pre. One night stand resulted to a child kagad. Ha? Agad na napalingon si William sa lalaking tumapik sa braso niya habang nilalaklak ang tequila. Nakilala niya ang mukha nito. Dati niya itong business partner. Dude, have you forgotten? Nagiinuman tayo that night when a sexy babe came to us and asked for a favor. May kapatid siyang hinahanap and you offer help. Nakalimutan mo na ba? Wika nito kay William na agad naman nag-flashback sa utak niya ang pangyayari. Na kung saan lumapit si Cecilia sa grupo nila. Habang seryosong umiinom namang mag-isa sa counter si William ng white wine ay nalapitan siya ni Cecilia dahil tinuro siya ng mga kaibigan niya. Pero dahil narinig naman din ni William na gusto ni Cecilia pasayahin ng kapatid na ikakasal na dapat ay pumayag ito. But to his surprise, everything happened na parang nag-flash. Sobrang bilis ng pangyayari. Yeah, I remember. Anong meron? William, dude, hindi mo ba natatandaan na yung babaeng yon? Hindi natuloy yung kasal dahil sinulot ng kapatid yung asawa? Pero pinalabas na nag-cheat yung babae. Wait, I think I remember her name. Evie? Kahit na hindi naman talaga nag-cheat yung Evie kasi all what her sister did was to set her up. Have you forgotten that issue? Oh, wait. Why are we talking about her again? Parang nagugulahan na wika ni William kasi ang layo na nang narating ng kwento nito at hindi niya na alam ang gustong ipunto nito. Come on, dude. Naglolokohan ba tayo dito? Hindi ba nagka-issue ka dati ng fake marriage with her? Huwag mo namang sabihin sa akin na hanggang ngayon hindi mo pa rin siya pinapakasalan. Come on, dude. Lumalaki ng anak ninyo. Ganyan pa rin ang setup ninyo? What? Ano anak? What do you mean lumalaki ng anak namin? Hindi naman mapigilan ng kausap ni William na mapasabunot sa sariling buhok. Hindi ko alam kung lasing ka kay halutang ka. Ang hirap mong makaintindi nagtatanga-tangahan ka lang. So Evie, diba may nangyari sa inyong dalawa? Oo. Nagugulahan pa rin sagot ni William sa kausap. Nagkaanak pala kayo. May nagbunga nung gabing yon. Anak mo ang dalang bata ni Evie. May anak ka, William. Kakafrustik ka namang kausap, dude. Wika nito kay William na nanlaki ang mga matang nakatitig sa kausap na lalaki. Paano? Akala ko anak niya yun from another guy. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo, William. But I suggest na hanapin mo sila. Kung hindi sila magpakita, then you better find out by yourself kung anak mo nga ba yun talaga. I know you have the money to do that. Gusto lang naman sana kitang kamustahin pero lumabas pa yata na naging tulay ako sa buhay mo. Thank you. Nagmamadaling wika ni William. At patakbong lumabas ng bar tsaka sumakay na sa kotse at mabilis itong pinaandar. Medyo tipsy pa lang naman si William noon. Nagmamadali siyang umuwi to grab all the documents na meron siya. Hindi na ni William sinayang ang oras at kahit 10 oras ng gabi ay tinawagan niya ng kaibigang doktor. Stress na stress pa nga si William dahil hindi ito sumasagot. Naghahanap siya ng ibang doktor who can do the DNA test. Nilibot niya ang buong bahay at mabuti na lamang sa kwartong storage room na dating kwarto ni Chacha ay may naiwan nitong toy hairbrush. Maraming strand ng buhok kaya napasuntok sa hangin si William sa tuwa. Hindi niya din maipaliwanag ang nararamdaman na isiping anak niya nga si Chacha, lalo na't napakadaming similarities nila ni Chacha, from food choices to their allergic reactions. Finally, someone picked up the call. Sa Laguna Hospital at handa na si William na bumiyahe kahit anong oras pa. Hindi naman umaayon ang tadhana kay William dahil sumabay pa ang heavy traffic.
Nagulat pa siya nang magpapapang message ni Evie na, "Just don't look for us." Tama na, William. Anong tama na? You gave me more courage to fight Evie. You gave me courage and reason to look for both of you. Malakas na sigaw ni William sa loob ng kotse. Kung may makakakita nga, iisiping nababaliw na si William. Minsan ay tatawa, minsan ay iiyak. At madalas ay nagagalit na nagsasalita ito sa loob ng kotse habang nagmamaneho. Dahil sa magulong pangyayari, nahirapan si William na ibalik ang dati. Nahirapan siya na ayusin ang mga issue. Ang mga pangyayari sa lugar na hindi naman niya inakalang mangyayari talaga. Totoong nasa huli ang pagsisisi. Kung una pa lamang ay hindi na hinayaan ni William na gamitin siya ni Cecilia, ay hindi sana ganito ang buhay niya. Hindi sana siya nasa loob ng opisina. 2 oras ang bumabiyahe papuntang Laguna, makapagpa-DNA test lang sa kaibigan nitong doktor. This should work. Hindi ko na alam kung ano pang pwede. But this toy hair's brush of Chacha must work. Kumalma ka nga, William. I know this is too sudden pero walang magiging magandang resulta kung lagi ka nagmamadali. Ano pang gusto mong gawin ko? Mag-chill while my daughter is nowhere to be found dahil tinago na ni Evie sa akin. Hindi ko kayang kumalma. And if you're in my shoe, I know na ganito ka din. Napailing na lamang ang kaibigang doktor ni William sa kanya dahil hindi na talaga magpapatalo si William. Hinayaan niya na lang ito at binalik ang atensyon sa pagkuha ng hair sample sa gamit ni Chacha. Lumabas sa buhok talaga iyon ni Chacha kaya naman nilagay ito sa tube na nilagay naman sa machine to match the hair samples of William. Hindi agad-agad, William. This will take weeks or months. Wika ng kaibigang doktor ni William sa kanya at agad naman na napasabunot si William sa sarili niyang buhok out of frustration. Wala na bang ibang mas madaling proseso? I'll pay, and I don't care how much this will cost me. Meron naman, and I'm doing it now. Hindi madali ang pagkuha ng DNA test, at wala akong magawa dahil doktor ako, at hindi ako gumagawa ng himala. So whether you like it or not, the sample will probably take a week bago makuha ang resulta. So if you may excuse me, marami pa akong gagawin trabaho, William. Best friend naman kasi ni William ang doktor. Halos personal and family doctor na nila ito kaya hindi na nakakaduda na ganon kung makitungo sila sa isa't isa. Dahil sa wala namang nagawa si William ay umalis na siya sa ospital. Bumalik siya sa building niya tsaka naghanap at tinayaan ang sarili na malibang sa trabaho. A week had passed, halos mabaliw si William kakahintay sa DNA sample and the day has come. Maaga pa lang, halos 7:00 na ng umaga, nasa tapat na si William ng pinto ng clinic sa loob ng ospital. Dahil 24/7 naman na bukas ang ospital, ay hindi na mahirap kay William ang makapasok sa loob. Ang aga natin na. Here, take my keys and open it yourself. Alam kong by this time, the result is already done. Wika ng kaibigang doktor ni William. Doon na nga pagpasok ng mismong kwarto, may pausok-usok effect pa sa machine. Anong lumabas? Ang bagal mo naman. Frustrated na wika pa ni William sa kaibigan. Naghintay muna sila ng printang sample nito to surprise the DNA result. William, I don't know what to say. Wika ng doktor dito. Ano ang lumabas? Sabihin mo na nga. Tatay ka na. Positive, William. You are the father. Hindi naman maipaliwanag ni William ang halo-halong emosyon na naglalakbay sa buong pagkatao niya. Malungkot siya, gulat, galit at kung ano-ano pang halos sa sobrang hindi makontrol ni William ay kusa na lamang tumulo ang mga luha niya at napaupo siya sa sahig. Ilang minuto pa muna siyang napatulala at halos hindi makausap. Tinawagan niya ang lahat ng tauhan niya to stop the investigation. Pinaimbestigahan niya kasi at pinapahanap si Chacha at Evie. But him knowing na baka matakot, layuan, at worst ay taguan na naman siya ni Evie, ay pinatigil niya ang investigation. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Paano kaya babaguhin ang buhay ni William
Matapos niyang madiskubre na anak niya nga si Chacha. Mahanap niya pa kaya ang kanyang mag-ina? Tuluyan pa kayang mabuo ang kanilang pamilya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!